Papansin nyo ba bakit laging gabi yung vlog ko? Yes sir. Bala ko nga din mag-vlog. Meron? Oh shit! May mga hap. Mabuhay. Peace! Let's go. Alright, what is up guys? Welcome once again sa ating another episode. Tonight is the 8th episode. So nandito tayo ngayon sa Makati. On the way ulit tayo papuntang Laguna. Pero ngayon yung gamit ko is yung Z400. So expressway yung dadaanan ko. So time check 8:30 ng gabi, Sabado. Then on the way tayo papuntang Laguna. Expressway yung daan natin, SLEX. Hopefully wala masyado traffic. So Laguna, Binyan Laguna, siguro abutin tayo ng mga 34 kilometers, 34 to 35 kilometers papunta doon. Nandito na ako ngayon sa Rockwell. Then Rockwell, after ng Rockwell, EDSA. From EDSA, pasok tayo ng Magallanes tapos entry ng SLEX. Kakanan tayo dito. Alright. Napapansin nyo ba bakit laging gabi yung vlog ko? Medyo laging busy kasi pag umaga. So kaya good thing itong DJI Action 4, maliban sa very convenient yung audio, dahil meron siyang dedicated microphone. Hindi mo na kailangan ng mga wire, Bluetooth lang yung connection. Meron ka ng magandang audio. Maliban dun, napakaganda ng footage kasi nito pag gabi, kasi mas malaki yung sensor nito compared sa GoPro. Kaya maliwanag siya. So medyo nakailang reviews din ako, nakailang panood din ako ng mga reviews about dito sa DJI. Medyo lamang siya compared sa pagkakaroon ng malaking sensor. Supported din niya yung higher bitrate, 10 bit. So kung pinapollow nyo ako, for sure marami akong mga magagandang bagay na nababanggit pagdating dito sa DJI Action 4. So hindi man to yung latest, kasi meron nang nilabas na DJI Action 5. Sabi nila mas maganda yung low light. Kung yung 4 maganda na yung low light, mas lalo pa daw yung Action 5. So medyo nagustuhan ko talaga yung DJI na action camera, especially itong Action 4, kasi napakaganda sa low light. So medyo applicable sa lifestyle natin kasi halos lagi tayong gabi pag gumagala, or madalas gabi yung biyahe after office. Minsan naman marami tayong ginagawa pag umaga, hindi tayo makapag-vlog.
gabi talaga yung option natin. So yan, good thing ito yung DJI, napakaganda ng night shots. Yung DJI Action 5 kasi parang meron na siyang dedicated talaga na yung night mode. Ito kasi wala yung DJI Action 4 kasi wala pa siyang night mode, pero napakaganda ng performance na sa low light. Alright, so time check 8:33. Nandito na ako sa EDSA Makati. Papasok na ako ng tunnel kung hindi sobrang traffic, pero for sure pa hindi naman sobrang traffic. Mabilis naman yung takbo ng mga sasakyan. Lipat lang tayo sa kabilang lane. So yun, gusto ko lang pala i-shout out yung mga sumusuporta sa mga videos natin. Maraming salamat sa mga nagmumotor dyan. Ride safe lagi, ingat tayo lagi. Maraming salamat sa panonood, at maraming salamat din sa mga sumusuporta. Malaking tulong sa channel, no? Yung mga nakakataba ng puso, yung mga nagko-comment. Ayun, sa yung mga nagko-comment, yung mga nagla-like, pati sa mga nagdi-dislike, maraming salamat. By the way, engagement pa rin yun, no? Kahit mag-dislike kayo. Hindi naman natin mabibilis yung lahat ng tao. So ayaw nyo sa video, okay lang naman din. Wala namang problema yun. Maraming salamat, special yung mga nag-like, mga nag-subscribe. Sisikapin ko sipagan ulit kaya mag-upload, kasi mapapansin nyo simula nung nag-start ako mag-vlog, yung mga unang taon natin, pangalawang taon natin, talagang consistent yung pag-vlog. Ngayon, since mas madami akong oras sa pag-edit, mas dadamihan ko pa yung sipag para makapag-upload tayo consistently. Alright, so nandito na ako sa bahay Magallanes. Approaching tayo yung entry papuntang expressway. Pero hindi ko akalain ganun siya kalinaw. Napakaganda. Kasi ever since GoPro user talaga ako, simula na nag-start yung channel ko, GoPro yung available na camera na ginagamit ko. Kaya nung lumipat ako sa DJI, grabe, nakaka-amaze. Meron palang action camera na makakapag-produce ng magandang night shot. Yung quality nung video paggabi talagang superb. Halos 10 minutes pa lang tayo bumibiyahe. By the way, Saturday ngayon, na-mention ko na ata kanina, pero Saturday ngayon 8:40 ng gabi. Ito yung traffic situation dito sa Magallanes. Medyo maaliwalas yung gabi ngayon. Wala masyado mga stars, pero maaliwalas, hindi masyado mainit.
Lagi akong pinapara dito. Ayan. Ano yan? Yes, sir. Ay, ala ko. Yeah, okay lang po. Sige po, okay lang po. Ayan, paparahin ulit tayo. Thank you, sir. Ayun, palagi talaga ako pinapara dito. Ang liit kasi nitong C400 eh. Minsan kinakabahan talaga ako. Pero expressway legal naman tayo eh, no? Kinakabahan ako lagi. Kahit ilang beses na ako napapara dyan. Nakakakabat talaga. Hanap na yan. Alright. So ito lang yung vlog natin. Kinabahan ako dun ha. Ayun, ayan, maganda yung panahon ngayon, hindi umulan. And ayan, meron tayong napakaliwanag na buwan. Sana may dumaan na aeroplano. Abangan natin. Wala. Walang dumaan na aeroplano. Kung kailan nagvi-video ako, or madalas pag nagvi-video ako dito, walang dumadaan na aeroplano. Tapos minsan naman pag hindi ako nag-video, laging may dumadaan na aeroplano dyan. Bala ko nga din mag-vlog. Merong cafe dito sa dito daw na part malapit sa airport na pwede mo makita yung mga aeroplano pag lumalapag tapos pag magti-take off. So pasyalan natin yun pasyalan natin yung one of these days. Alright, so napapansin nyo medyo mabagal lang yung takbo natin. Hindi ako sanay na magpatakbo ng mabilis, pero susundin natin yung minimum na takbo dito sa SLEX. Minimum dito is 60 para hindi mo maistorbo yung mga nasa likod. Malapit na tayo sa Bikutan exit. Nung nakaraan, pabalik ako dito sa Manila, galing ako Laguna. Gamit ko yung PCX. So, maaga, medyo pagod siguro. Medyo pagising ko, medyo masakit pa yung katawan ko, medyo pagod. Grabe yung pag inaantok ka talaga sa daan. Masyadong nakakakaba. Kaya ngayon yung ginamit ko si Grinch or yung Z400 natin para hindi masyadong matagal yung biyahe. Kasi siguro pag itong expressway legal na motor yung ginamit ko, minsan 1 hour nandun ako sa Laguna eh. Pero kapag yung PCX, halos 1.5 to 2 hours yung biyahe. So medyo may katagalan. Minsan less than an hour nasa Laguna na ako pag naka Z400 ako. Alright, so yung next na exit nito is yung Sukat exit. So time check 8:45. Halos 15 minutes pa lang tayo bumibiyahe on a Saturday. Napara na naman tayo. Natatawa na lang ako pag napapara ako. Pero kabado. Shoutout sa mga bantay natin sa SLEX. Mabuhay po kayo. Wala na sa sistema ko yung sobrang bilis magpatakbo. Na-experience ko na rin, nakapag-drive na ako ng Raider, talagang mabilis. Yung tumagal sa akin yung Honda Beat na halos 12 years na ata sa akin yung Honda Beat na yun.
Medyo nakastock lang siya ngayon, walang gumagamit, pero isa yun sa mga ipaproject ko para mabuhay ko ulit. Pero yung Honda Beat na yun, talagang tumagal sa akin. Marami akong mga memories and experiences sa Honda Beat na yun. Talagang ano yun, dun ko na experience mga mote sa daan. Syempre bata pa nun. Medyo nasa sistema ko pa yung mabilis na pagpapatakbo, kahit 110cc lang yun. Talagang grabe ako magpatakbo nun. Syempre maliit, singit-singit ka pag traffic. Then comes the PCX. Medyo nag-lie-low na, nag-chill. Sumasakit na lagi yung likod. Pero mas malayo yung nararating ko pag si PCX yung gamit ko. Kampante lang talaga ako pag yung PCX yung gamit ko. So yung PCX naman, yan yung talagang marami akong first na experience. Yung first na uwi ng Bicol na nakamotor, yun yung gamit ko, Honda PCX 150. Papunta ng norte, nakarating na ng Dingalan, Bataan, Aurora, La Union. Marami na siyang napuntahan, which is hindi talaga ako kinakabahan kasi napaka reliable ni talaga Honda PCX. Komportable at reliable. Yun lang yung masasabi ko sa motor na yun. Kahit ngayon, halos nagkasabay-sabay lang yung gastos kasi halos 5 years inabot yung mga pyesa, hindi talaga bumigay. Yung battery bumigay, halos magsi 6 years na siya. Yung mga panggilid, halos 6 years na rin yung serbisyo sa akin nun bago ko napalitan. So medyo matagal bago ako nagpalit ng mga pyesa. Saka hindi pa mga major parts yun, yung mga ano lang yun, yung mga wear and tear parts natin. Ayun, so lagpas na pala tayo ng Sukat exit. Ano na to? Alabang na ba to? Alabang. Stay lang tayo dito sa lane natin. Ay, yung pala ako dapat sa kabila. Lupit ng tunog niya eh. Tayo sa kabila. Alright, so time check 8:49. Nandito na ako sa Alabang. Ayan, so yung exit ko is Carmona para tipid tayo sa tayo sa toll fee, para mas mura yung toll fee. Kasi dito sa Carmona exit, malapit na yun dito sa may Binyan. So hindi naman traffic yung exit na yan papuntang Binyan. So might as well dito na tayo lumabas sa Carmona. Tayo sa fast lane. Ilang minutes na ba tayo bumibiyahe? Halos 20 minutes na tayo bumibiyahe. From Makati to Binyan, 20 minutes na, 22 minutes to be exact.
Sana naririnig nyo na maayos yung audio. First time ko ginamit tong DJI Action 4 dito sa expressway. Try ko before yung luma kong camera, yung GoPro, tapos yung external mic. Pag mabilis yung takbo, wala ka nang marinig. Putol-putol yung audio. Putol-putol yung boses ko dun. Alala ko na naman yung pinara tayo kanina. Buti mabait yun si kuya. Humingi pa ng pasensya. Alright, time check 8:56. So malapit na mag 9. 4 minutes to go. Halos 30 minutes pa lang tayo bumibiyahe, pero malapit na tayo sa Southwoods. Southwoods is Binyan. Binyan na siya. So 30 minutes compared sa 1 hour to 1 hour and a half to 2 hours na biyahe pag naka PCX. So pero hindi pa tayo dyan sa Southwoods mag-exit. Doon pa tayo sa Carmona. Grabe yung naalala ko dito sa Southwoods. Maraming puno dito sa gilid, sa right side. Nang nawala, biglang nakakapanibago. Oh shit, may mga humps. But may humps sa expressway. Ayan, ito yung Southwoods. Southwoods Binyan, exit 31. So tayo, dun tayo sa yan, sa Calax, Greenfield City. So tayo, dun tayo mag-exit sa Carmona. After nitong Splash Island, Carmona na. Carmona na. Yun, Carmona exit. Dito na tayo para mas tipid yung toll fee. Kailangan natin magtipid sa mga panahon ito. Masyadong mahal yung gas. Alala ko dati yung gas nasa 45 ata yung pinakamahal nung bago pa lang yung PCX. Parang mga ganun lang yung gasolina dati. Ayun, napakamahal na. So dito na tayo sa Carmona exit. Medyo madilim lang dito. Tapos yung lubar. Ay, shoot. So yung labas natin ito, Governor's Drive. Kasi yun, Binyan na yun. Mabuhay! Welcome to Cebu Pacific. 166 dun sa kabila ata. Pag sa Mamplasan yung exit ko, nasa 180 plus. Hindi ko sigurado. Alright, dito na tayo sa yung kanan nito is papuntang Carmona. Then yung kaliwa naman is papuntang Binyan.
dito tayo sa unahan para hindi tayo makaistorbo sa likod. Ang swabe ng biyahe natin, halos ano lang, 32 minutes. Napakaswabe na. Let's go. Ayun. So, parating na tayo dito sa Binyan. Hindi pa pala. Hindi pa pala. Hindi pa natin nadadaanan yung arko. Ito na. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Cavite. Andito na tayo sa Binyan, Laguna. Yan, welcome. Binyan City. Alright, so yung biyahe natin is halos 35 minutes lang yung inabot. From Makati, papunta dito sa Binyan. Via SLEX, South Luzon Expressway. And yung gamit kong motor is Z400 na laging napapara dun sa entry. Kahit ilang beses na napara, kabado pa rin. Yun, so kung umabot kayo sa part ng video na to, maraming salamat sa panonood. And maraming salamat din sa panonood ng mga vlogs and reviews and mga travels. Maraming salamat sa mga nanonood, maraming salamat sa mga nagsishare at sa mga nagsusubscribe, pati yung mga nagla-like, pati yung mga nag-dislike. Maraming salamat. And once again, Motorpo Motovlog, ride safe always. I'll see you all on the next episode.